So hello guys, in this video I'm going to demonstrate the configuration of voice over IP and the use of native VLAN command and yung tinatawag nating VLAN filtering, yung allowed VLAN command. Okay. So itong ating topology na to ay partially configured na with IP address. So yung mga devices natin dito ay na-configure na rin as access port for their respective VLAN. So ang kulang na lang dito is yung configuration ng voice over IP, native VLAN and allowed VLANs. So unahin muna natin yung pag-configure ng voice over IP. So itong router na ginagamit ko ay model 2901. Ito kasing model dito sa packet tracer na to ay merong feature na Unified Communication or UC, na kung saan pwede natin siyang i-enable as evaluation only. Sa tunay na device, of course, you need to purchase yung license for the services that you wanted to enable on the router. So check na natin paano ba natin malalaman dito sa router iOS natin kung anong services ang kanyang ino-offer. So using the show version, yan. So dito makikita natin na ang naka-enable na license dito ay yung IP base. Ito siya, IP base with K9. Ibig sabihin ng K9 meron siyang support for cryptographic services kagaya ng secure shell. Kung makikita nyo, permanent, so meron din tayong for security. So ibig sabihin, if you want to set up VPN for your company, bibili ka pa ng license activation, license activation para sa security feature na ito. So for voice over IP, voice over IP ito, unified communication. By default naka-disable siya. So tuturuan ko kayo kung paano siya i-enable dito sa packet tracer. So pupunta tayo sa global configuration mode at ita-type natin yung license boot module C2900 technology package UCK9. So spacebar, enter. Ito kasi ay nai-enter ko na kanina, so sa unang configure nyo, kung bagong lagay ng router dyan, meron dyang and user license agreement that you need to type yes and then save the configuration at reload the router to for the service to take effect. So reload natin. So, verify ulit natin using show version na na-activate na natin ang UCK9. Ayan. So, Unified Communication UCK9 evaluation only. 60 days evaluation yan. Of course, kung tunay na device yan, magiging permanent ito. Okay. Hanggang sa end of life na ng hardware device natin. So, pwede na natin enable yung service, kung tawagin ay telephony service. And then we need to specify how many IP phone yung gagamit, i-configure natin. So ito, phone 1, 2 and 3. So tatlong phone ang ating i-configure using Max e-phones, lagyan natin 3. So gagawa rin tayo ng directory number nila.
yung parang local number. Ayan, kagaya nito. Dito sa topology natin, itong phone 1, matatawag lang natin siya using this number, no? 1001. Ito naman 2002, 3003. So, type natin is max. Directory number 3 na lang din, no? So, ano pa ang mga parameters, no, na kailangan? So, kapain natin, no? Kasi itong configuration ng VoIP madalas ko nakakalimutan, no? Kasi hindi naman araw-araw configure, no? So, question mark ko muna. So, lagay ko rito IP source address. Kung makikita nyo rito sa topology natin, voice gateway natin ay 172.16.1.161. So, i-specify natin si 172.16.1.161. Diyan magagaling yung configuration ng voice telephony, no? Tapos port, question mark tayo. Bahala kayo, mamili na lang kayo ng available port dito for the service, no? Sa akin 2000 na lang. And then auto assign. Etong command na to, hindi ko sure kung ano purpose, no? Pero nakita ko lang naman to sa internet. Siguro ibig sabihin auto assign para sa akin, no? Baka siguro sa phone 1 to 3, ano? Lagay ko na lang to, assign, auto assign 1 to 3. Okay, and then exit. Gawa muna tayo ng ng DHCP service, no? Kasi itong router VoIP natin ay magsisilbing DHCP na magbabato ng IP address doon sa VoIP phone. Kasi kung napansin niyo, wala naman siyang IP configuration kagaya ng sa PC na pwede mag-manual, no? Ayan. So, ang gagawin natin is i-exclude muna natin yung gateway natin. IP, DHCP, excluded address, which is 172.16.1.161. Ang purpose nito, para hindi ibato ng DHCP server yung gateway na yan as available IP address for VoIP phone. Kung hindi nyo ilalagay kasi yan, possibly ibibigay niya kay phone 1, 2, or 3. Doon magsisimula yung tinatawag na conflict in IP address kasi naka-static siya. Naka-static siya sa sub-interface natin dito sa router. And then gumawa na tayo ng ating DHCP pool, no? Or yung ranges or yung mga information na ibabato niya para sa phone, no? So IP, DHCP pool, any name, no? Kunyari voice, specify the network address which is 172.16.1.160, subnet mask. So default gateway na ibabato niya para sa mga phone, is 172.16.1.161. Yan. And then merong option IP command dito, no? Option IP or option 150. Option 150 IP tapos 172.16.1.161. So paki-research na lang kung ano yung purpose ng option 150, kasi without this command hindi gagana or hindi malalagyan ng IP address yung VoIP phone natin. Ayan. So ready na to. So i-configure natin individually, no, yung mga phone natin. So ibig sabihin kung dapat pagka na power on natin ito, itong si phone 1, mapunta sa kanya dapat yung dial number 1001, no? So phone DN directory number 1 number, ito na yung local number niya, exit phone -dn 2 number 2002 phone DN3 number, yan. So
and save. So ganito, no? Nakapatay pa yung power nitong IP phone natin. Paunahan kasi ito eh. Halimbawa, ito nauna ninyong lagyan ng power, nag-boot siya. Mapupunta sa kanya yung dial number 1001. Kaya in this case, ingat lang tayo, no? Unahin na muna natin i-power on ito. So kita nyo, nag-amber LED na siya. So ibig sabihin magiging active na yung sa access port natin dito. So we can use the fast forward, no? And then check natin kung dito sa GUI nagkaroon na siya ng dial number. Okay. So dito naman sa kabila, i-power on natin. Fast forward na lang din. Check natin yung kanyang LCD display. Yan, 2002. Fast forward para mapabilis natin, no? Yan, 3003. So dito sa ating preferences, meron ditong play telephony sound. Ang purpose ito para marinig ninyo yung yung ring, ano. So testingin na natin. So mamili na lang kayo kung saang VoIP phone kayo. Halimbawa ito. Then type halimbawa 1001. So punta natin sa 1001. Ganyan lang siya. So okay na yun. So tapos na tayo for VoIP configuration. So ang susunod naman, kung nakikita nyo rito sa ating topology, si PC0, tignan nyo rito, ay member ng VLAN 10. May IP address na to. Okay, nakatrunk na rin itong portion na ito. Supposedly dapat from this PC mapiping na natin, no, yung IP address ni PC0. Ito kasi VLAN 10 na ito eh. So ping natin using command ping 172.16.0.2. Ayan yung IP address ni PC0. Galing ako kay PC1. So dapat kasi magre-reply yan. So as you can see, failed yung ating ping, ano? Kasi by default, itong trunk link natin, naka native VLAN 1 siya. So verify natin, no? So dito sa portion na ito, pass Ethernet 01 sa switch number 2. Enable, show int F02 switch port. And then verify natin dito na trunking native mode VLAN 1, which is mali, no? Kasi ito ay member ng VLAN 10 tapos gumagamit ng legacy device. So magne-native lang naman talaga tayo kung meron ditong legacy device such as hub. So it should be consistent yung configuration natin for this trunk link saka dito. Point to point lang yan. Okay. So dito kailangan natin ng native VLAN 10, native VLAN 10 para may allow natin, no, na mag-traverse yung ating frame at maunawaan nitong hub. Okay, ang normal nga pala na operation, no? So itong si PC1 ay nagpadala ng frame, dumaan kay switch, ginawa ni switch dito, tinag yung minodify niya yung Ethernet frame, nilagyan niya ng VLAN 10. Okay, itong port na to, kung tutuusin, it allows all VLAN, no? Okay, kaya lang hindi niya alam yung native VLAN. So dumaan dito yung tag na VLAN 10, hindi nauunawaan ng hub. Okay, so ang dapat kasi mangyari, kung ito ay naka native VLAN na, so dadaan yung frame natin, itatag ni switch bago i-forward yan dito. I-untag niya yan, no? I-untag niya yan para sa default
format ng frame, yung Ethernet frame na walang VLAN tag. Yan, para dito sa area na to. Sige, solution is to configure int F01 yung trunk natin ng switch port trunk native VLAN 10. So magkakaroon ng error ito, no? Kagaya niyan. Yun tinatawag na mismatch ito eh. So check nga natin yung error dito sa kabila. So dapat yan ayan, native VLAN mismatch dapat yung makikita nating error. Tapos i-block ni switch yung port na yan to prevent yung loop. Pwede kasi mag-cause ng loop ito eh. Kaya pinapatay niya yung port na yan. So walang communication yung port na yan doon sa kabilang side. So to solve this problem, dito sa kabilang side dapat parehas na native VLAN. Native VLAN 10. Int F01 switch port trunk native VLAN 10. So makikita natin dito na restored consistency, no? Or dito sa kabilang side, ayun, no? Consistency restored. So we can verify na, no? Show int F01 switch port na nakalagay ditong native VLAN natin, VLAN 10 production. Show int F01 switch port. Yan. So take note, no, na nag-create lang naman tayo ng native VLAN kapag ka mayroong hub tapos mayroong device dito na kailangan ding marating na communication. So kung wala namang hub, then pwedeng hayaan na lang natin na ang nakaset na native VLAN ay VLAN 1, or you can specify any other VLAN for native VLAN basta consistent dito sa portion na ito. Kasi pwede rin gamitin ng attacker yun eh, yung native VLAN. Okay? So, itong portion na to, wala itong native VLAN. Yan, kasi nga wala naman ng device na nakakonect na hub. Pansinin naman natin itong si PC7. Si PC7 daw ay 20, VLAN 20. Ganoon din ang mangyayari, no? From this device, to 16.14. Ayan, ping natin galing dito. So hindi rin niya mag-reply kasi nga hindi pa naka-configure yung ating switch 3 and switch 4 for native VLAN 20. Ayan, so configure na natin itong port na ito. Same error makikita natin dito, mismatch, no? Tapos isa-set ng switch 3 yung kanyang port 01 into air disabled state, which means ano yan, naka-block yung port na yon, kasi pwede mag-create ito ng temporary loop sa network, ano. Check nga natin yun sa kabila. Yan, so mismatch siya.
So correct natin dito sa portion na ito. Yan, so consistency restored. Balikan natin itong PC natin and then try to ping ulit, no? Yan. So, testingin natin yung connectivity, no? Ito naman si PC7, ping natin yung PC0. Dapat maging successful yan. So 172.16.0.2. Yan. So of course, no, si PC1, napiping ito, si PC2, PC3. So kung ating i-summarize yung ginawa natin dito, kulayan na lang natin, no. Lagay natin ng color. Itong portion na ito. Yan. So lagyan ko lang label. Although di na kailangan gawin ito sa topology ninyo, no? Ako lalagay ko lang native VLAN 10 para palatandaan na ito ay na-configure natin native VLAN 10. On this portion naman, ayan. So dun sa topology natin sa laboratory, no, sa 146, hindi natin kailangan mag-native VLAN doon, no. Okay. So ganitong scenario lang. So ngayon, yung allowed VLAN command naman, saan siya ginagamit? So notice dito sa ating switch number 4. Sa switch number 4, meron tayong PC8 and PC9. PC8, si PC8 daw ay VLAN 10, PC9 bilang 20. So therefore dapat yung traffic ng admin hindi na dapat umaabot pa dito sa trunk na ito. Okay. Kunyari may nag-ARP, no? Nag-ARP sa bilang 20, dapat hindi na tumagos dito sa device natin yung kung galing kay bilang 30, no? Yung ARP dapat hindi na tumagos dito sa switch number 4. Pwede natin i-filter, no? Pero dapat consistent din ang configuration natin sa point-to-point link ng switch 3 and switch 4. So ganito yan. Verify muna natin, no? Show int F01. Ito yung trunk link natin. Switch port. Nakita natin dito allowed trunking VLAN enabled. Tapos saan na ba yan? Nakalagay dito yung all, no? Dapat ito may filter to, wala dapat yung VLAN 30. Of course, dapat wala rin dapat yung VLAN 1, no? Kung tutuusin, kasi hindi naman natin ginagamit si VLAN 1, delikado 'yon. Dapat tanggalin na 'yon. Anyway, focus lang naman natin itong point to point ni switch 3 and switch 4, no? So int F01 switch port trunk allowed. Ang i-allow ko ay si VLAN 10, 20, si 40, 40 kasi voice yun 50 kasi management VLAN, no. Dapat nakakarating yung traffic natin sa management VLAN. Ang wala lang dito yung 30 sa 1, ano. Allowed VLAN. Yan, show int F01 switch port.
10, 20, 40, 50. So dito tayo sa kabila. Switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 40, 50. Ang wala lang ay VLAN 1 at VLAN 30. Yan. So filtered na yung traffic niyan. Okay. So yun lang naman yung purpose ng allowed VLAN. Paano kung isa lang nilagay mong VLAN, no? Eh di VLAN 10 lang yun. Okay. So may VLAN 20 tayo dito, di ba? So for laboratory natin sa room 146, kahit di nyo na-configure yung VLAN allowed, no? Kasi yun pa yung magkakos ng problema ninyo eh. Ang purpose nga lang kasi natin is inter-VLAN routing. Okay? Hindi natin kailangan ng magpalit ng native VLAN. Sa depende na lang, no? Kunyari nagtatrabaho na kayo at i-require ng inyong immediate head that you need to configure native VLAN, filter the VLAN traffic, and so on, no? I hope itong maikling video demonstration natin ay makatulong sa inyo, no? On understanding yung voice, no? Voice over IP, native VLAN, and VLAN allowed commands. So patuloy nyo lang na panoorin kung nalilito kayo, no? Subukan nyo rin, no, sa activity natin. So maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig.